Imagine yourself, may CKD kaya ako. So, kung hindi pa kayo nagpapalaboratory, ayun. Doc, okay lang ba mag-low carb ang may hyperthyroidism? Yes po, Meljan Flores, as long as it's guided, monitored. Hyperthyroidism. Ang ituturo namin is how to change your lifestyle to a healthier one. Pagka nangyari yan, sunod-sunod yan. Parang siyang puzzle na solve. Okay? Doc, pa-check up ako sa'yo, CKD stage 5, dialysis, Lucky Gutierrez. Mag-message lang po, I'll give you the details. No? Ask ko lang bakit kahit naka-low carbs ako, tumataas ang BP ko. Beng Tolentino, okay. If tumataas ang BP mo, there are different factors that causes that kahit na naglo-low carb kayo, okay? Mag-focus kayo sa home-cooked meal. Huwag muna kayo kumain sa labas. Matulog na maaga, bawal po yan. Uminom ng tubig. Electrolytes. Tanggalin nyo ang kape, tsaa, kokwa muna. Okay? Baka mali ang paglo-low carb ninyo. Do it yourself pa rin. Marami pong tayong i-address dyan. Okay? Marami po na mga patients nagpapamonitor sa amin. Nasasabihin sa amin is, strict low carb ako, Doc. Okay, we'll see. Upon monitoring, daily monitoring, wow, sasabihin sa amin, magsasabi na ako, auto. Ha? Akala ko pwede. So, yung strict low carb, hindi. Okay? So, yun ang monitoring and guided ng isang doktor. Okay? Iba po yung nakikita ko sa nakikita ninyo. Iba po. Kaya mas gusto ko nakikita ang pasyente ko para malalaman ko kung may problem or wala. Okay? So, ganun. Iba ang tawag doon, eyeballing ng mga doktor sa mga pasyente nila compared sa eyeballing ng mga tao. Okay? Non-medical pala, sorry. Pag carnivore po ba, bawal ang kape? Okay, hindi naman siguro. Maricar Castillo, hindi po. Kasi ang kape doesn't, number one, hindi niya break ang fast. Okay? Pero ang problem po, usually tinatanggal ko ang kape pagka hindi nakakatulog sa gabi. Nag-a-anxiety. Nagpapalpitate. Kasi tumutulong yan sa mga nararamdaman ninyo. Okay? Ang clinic ko po is QC, Ace Valenzuela, and dito sa Bukawi, Bulacan. I'll be having a clinic on January 24, that is a Wednesday. Please message for appointment kasi magbibigay po ako ng oras kung kailan dapat kayo nandun. Okay? Hi, Doc. Tanong ko po from Alan Dakis, okay po ba ang LC yung na-stent na? 78 na po siya. Salamat po, Doc. Yes po, as long as it's guided and monitored, ang mahalaga po is, yan, 78 years old. Hindi pwedeng do it yourself ang mga ganyan. Kailangan merong naka-monitor po. Ha? And also, ask those elderly kung willing silang tanggalin ang kanin, ang tinapay, ang pasta. O, before I forget, ito pong mga advices ko para sa mga naglo-low carb lang po, ha? Hindi po to para sa mga nag-high carb. Okay? So, if your grandparents or your parents is willing na tanggalin to, sugar food, sugar drink, processed food, at kakain sila ng isda, manok, baboy, baka, okay? Itlog, kung willing sila dyan, then saka ko sila kakausapin. Okay? Thank you for sharing po, and hopefully yung mga
Thank you sa mga legit abangers and also sa Team Replay. Salamat sa pag-replay na panoorin po. From Jane Igpi, tanong ako, normal ba mag-urinate ng mga madaling araw between 3 a.m. to 4 a.m.? Lagot kasi disturb sa tulog. Okay. Hope you will reply. Okay, kung malakas po kayo uminom talaga ng tubig, you will urinate frequently. Pagka malamig, yes, you will urinate. Ang ina-advise ko, after dinner, yun na yung last na inom. Then, bago matulog, umihim muna. Okay? Pagka ganyan pa rin, you need to consult, baka may infection. Ang infection can cause frequent urination. Or kung diabetic po kayo, normal po na frequent ang urination. Ngayon, eto, kapag umiihi kayo sa madaling araw, so nagigising, iihi. Pagkatapos yung umihi, if nakakatulog po kayo agad, hindi po yung nakaka-disturb ng sleep. Okay? Yes, Doc Bry, best doctor is God, and then God uses you as an instrument para maging blessing to us. Nako, thank you, Miss Chuchu. Nice meeting you sa Cebu. Yes, grabe. Ito, alam mo, pwede kang mag-coach. Imagine mo, buong pamilya niya, kinoach niya, mga kamag-anak niya, relative, pati ang kanyang mga kasambahay. No? With a family of diabetics, hypertensive, siya ang nagsimula sa angkan nila. And unti-unti, dumadami na lahat na nag-low carb dahil sa kanya. Great. Very great sa Miss Chuchu. Okay. Carolina Cunanan, bakit hindi po ba pinapayon ng mga traditional doctor mga pasyente na huwag kumain ng mga junk food, processed food? Hindi ko po masasagot yan, Miss Carolina Cunanan. Pero sa mga nakakakita, yung like kagabi, may nag-comment, sinamahan niya yung relative niya mag-dialysis and everyone daw sa dialysis ang kinakain chichirya. Okay? They do not focus on the nutrition. They focus more on the dialysis, ano ang komplikasyon ng dialysis, they're more focused that. Kaya nga, nire-refer ito sa dietitian to handle the nutrition. But never, ewan ko, I hope everyone, kung hindi man kayo sabihan ng inyong nutritionist or ng inyong doctor na kumain ng healthy, huwag kumain ng mga junk foods, processed food, or sugar drinks, kayo na po magsimula. No? Because, alam niyo bakit? You are in charge of your health. Kayo po ang in charge. Huwag niyong hayaan na may magsasabi, ganito, ganyan. Kung alam niyong mali, do something. Okay? Sa medical, sa treatment, management, yes, mga doktor, sa medical field, sila ang may say regarding that. Pero sa nutrition, no? Alam niyo na nutrition. Okay? Kung hindi pa, magpag-guide po kayo. Okay? Magpag-guide. Doc, guide me. Ayoko na mag-dialysis. Well, kahit sino pang mga nasa CKD stage 5 na nagda-dialysis. Okay? Imagine that. Twice a week, 3 times a week, 4 hours or more, umaabot yung iba 6 to 8 hours, na nakahiga ka, dinadialysis. Pagbangon mo, weak. Okay? Andyan, alam nyo ba, sa dialysis, during hemodialysis, dapat alam nyo bang yung healthy, high quality protein ang kinakain dapat? Alam nyo bakit? Nagkakatabolize ang katawan natin during hemodialysis. Okay? Mas natutulungan niya pagka mataas ang quality protein ang kinakain ng mga nagda-dialysis. Imagine that, no? And ngayon, ang kinakain nila is more of junk.
So, hindi yun nakakatulong. Okay? Good evening, Doc Brian. Mami Ellen, continue po ako sa push-up. Maraming salamat sa pag-motivate palagi, Doc Brian. Yes! Continue lang. Okay, 30 days push-up. Nasa 15 days na ngayon. Hopefully, mag-start po kayo. Tapusin nyo ang 30 days push-up and malalaman nyo ano ang benefit niyan. Okay? Okay, any more questions? Okay, wow. Thank you for tagging. Ayan. Good evening po, Doc. Pasok po ba ang chamomile tea pagka naka-fasting? Thanks po sa pagsakot. Okay. Usually, ang chamomile, no, tinitake po yan 30 minutes before bedtime. Okay? 30 minutes before bedtime. So, kung wala siyang creamer, walang siyang sugar, it doesn't break your fast. Chia seeds, okay. Pwede siya, pero I recommend wag everyday. Ha? Fiber din siya. Yes, fiber. Pero pagka everyday, mas maganda wag. Mag-focus kayo sa real foods, no? Dun sa safe food list, focus po kayo dun. Chia seeds okay, pero wag naman everyday. Pag mataas ang uric acid, ano may papayo nyo sa nagtitake ng low carb? Yes, it will improve. Uric acid will improve. You know why? Mas madalas malakas nang uminom ng tubig ang mga naglo-low carb. Kung napapanood nila yung live ko. Ang uric acid, pag mataas at walang symptoms or signs na may pain, hindi ako nagbibigay ng medication. Alam mo, ang gagawin ko, i-advise ko na ng lifestyle change. Parang ano yan pagka mataas ang uric acid, walang signs and symptoms of pain or joint inflammation, okay? Nangangalabit lang ang katawan ninyo. Hey, hey, hey! Tumataas ang uric acid. You need to do something about it. Yan ang signal niyan. Ngayon, kung wala kayong gagawing pagbabago, it will eventually, makakaramdam po kayo ng kirot. Now that, nagbibigay na ako ng medication. Okay? So, wag na natin hintayin na magkaroon ng signs and symptoms. Wag na natin hintayin na mabigyan pa kayo ng medication. Okay. Hypothyroidism with anemia. Okay. Lifestyle change. Meron kami mga hypothyroidism. Nag-normalize ang kanilang thyroid function test. Meron akong isang patient, bagsak ang platelet, bagsak yung mga red blood cells, nag-i-improve pagka binago ang lifestyle. Okay? Oy, thank you very much. Thank you for that 10 stars, Sir Romeo De Jesus Jr. Naimbag nga rabi Doc, as ko po, inumpisan ko po inom electrolyte, kaso snack ko po ay one piece malt taste. Nako, Mami Mary Ann Leong, I think you need to have to study more, read more, and watch my live. Out po ang Tasty Bread. Okay? Ayun. How to lower creatinine? Eat real foods. Eat home-cooked meal. Huwag kayong kumain sa labas. Now is the time na mag-focus kayo sa lutong bahay. Tanggalin po ninyo yung mga pampalasa. Tanggalin po. Okay? Yung mga may preservatives, may additives. Tanggalin po ninyo. Okay? Salt and pepper lang. Mga herbs or garlic powder. Other than that, wala na. Okay? Ibalik natin yung dating timpla ng mga luto ng mga lolo't lola natin. Okay? Tanggalin muna natin yung mga nalalasahan natin. Sobrang malasa. Ibalik natin yung birhen na panlasa. Okay? Ayun.
Doc Bra, you are such a blessing to us from Katrina Landeseman Lincoln. Naku po. This is my advocacy to guide dun sa mga namumblema. Sa mga naglo-low carb po ito, ha? Kasi maraming mga questions. When they do the low carb, they do it themselves, walang guide, walang... Ang daming questions na nagpa-pop up sila, natatakot. Once na nakaramdam ng mga discomfort, natatakot sila, bumabalik ulit sila sa dating lifestyle nila. I'm here for that. Kung may mga questions kayo, ask here. Kung mga sasagot natin, sasagutin natin. Oh, thank you, thank you, thank you very much, thank you, Sir Romeo De Jesus ulit. 20 stars. Ba? Tumataas ah. Baka paubutin nyo pa ng ano, wag naman ha. 1,000 yan. Okay, any more? Ano ang sintomas ng CKD? Wala. Nako po. Yan ang nakakatakot sa CKD. Sa umpisa, wala talagang nararamdaman po yan. Akala nyo normal kayo. Once na meron ng sintomas, weakness, pain, abdominal pain, yung mga nagpapa-check up, tapos hindi gumagaling sa mga gamot, then pagka nagpa-laboratory, wow, ang tataas ng BUN, ang tataas ng creatinine. These two are kidney function tests. If they're elevated, ibig sabihin, may problem ang kidney. Okay? Kaya nga, pagka nalaman na nila yung mga lab workups, nakikita, kailangan ng i-dialysis. Diretso na. Imagine mo, ito yung patient ko yung kagabi na guest namin. Wow! Sinabihan na siya. Nung nakita yung result, dialysis ka na. Binigyan na siya ng surgeon para i-implant na yung stent. I-implant na yan. Kasi kailangan yan for, yan yung dadaan ng ano. Pagka emergency kasi dito. Okay? Kung aalagaan dito. Ayaw. So, trinay niya mag-lifestyle change. And, wow. Tingnan mo nangyari. Nag-benefit siya nung nag-lifestyle change. Bakit ayaw mag-dialysis ng iba? Because pricey. Imagine mo, 3 times a week ka magda-dialysis. Halimbawa, 1.5 o 2.5 o 3 times a week, 2.5, 7.5. O, ang dami ka pang bibilhin ng mga gamit. So, sa isang buwan, times 4 mo na yung 7.5. Tapos yung mga gamot pang iinumin mo, buwan-buwan, araw-araw iniinom mo. Okay? Ubos ang naipon mo. Kahit na napakadami mong naipon, ubos, may utang pa. Baon pa sa utang. Okay? So, you need to change. May mga manunod tayo dito, mayroong mga doubt. Yes. Hindi ko kayo masisisi dyan. Because ito na yung alam nyo eh, na pagka CKD, kailangan dialysis na. Wala na yan. Okay? Pero may pag-asa pala. Okay? Habang may buhay, may pag-asa. Doc, normal ba yung 115 sugar? Okay, usually, ang goal ko sa sugar, pagka sa random blood sugar, sa morning, before eating to, is 100 and below. Pagka sa gabi naman, after eating, 2 hours after, 125 and below. Okay? So, hindi siya normal. Okay? Depende yan kung gabi or umaga yan ginawa. Doc, pwede po ba mag-barley grass? Okay. As long as you have the means and kailangang natural po siya, walang halo. No creamer, no sugar. Okay lang po. Okay. Doc, pwede ba magpa-consult? Yes po naman, Miss Lloyda Cerezo, mag-leave ng message, no? Mag-leave ng message at i-ano natin by appointment po.
Diabetic si husband from Lenny Aguila. Pang 9 days na niya po sa low carb. Bakit po kaya tumaas ang BP niya? 160/70. Kaya nga po, Miss Lenny Aguila, you need clearance from your family physician or a low-carb practitioner or low-carb doctor advocate bago po kayo mag-undergo ng lifestyle change or yung low-carb diet or low-carb lifestyle. Need po ng baseline lab results, clearance. Hindi siya madali, actually. Yung iba, nadadalian, good. Alam mo, nagpapasalamat ako pagka ang isang pasyente na may health condition nadalian sa paglo-low carb. Wow! Very good po kayo. Okay? Pero hindi lahat. Ganun ha? Hindi lahat. Kaya kita nyo, ilang days, 9 days pa lang, meron ng mga discomfort na mararamdaman. Namomonitor nyo yung BB, bakit ang taas? Okay? So, ganyan po yan. And hindi ko masasagot kasi hindi ko namomonitor yung paglo-low carb nyo. Okay? Oh, start kayo, electrolytes. Okay? Electrolytes, sip. Spread throughout the day. 1 liter. Siyempre, may plain water din yan, ha? Tapos observe. Kung hindi, need consultation at kailangan, delikado at pagka tumas pa ng tumaas, stroke or heart attack ang aabutin. Mag-leave po ng message so I can give you the details po sa mga gusto magpa-consult. Okay? Diabetic po papa ko at mataas ang protein sa ihi. Plan ko po sana mag-low carb siya. Ano po pwede pakain sa kanya? Aymans, if you're watching this, ask your dad first. Ready ka na bang hindi kumain ng kanin, tinapay, pansit, hindi kumain ng mga matatamis, mga dessert, hindi kumain ng mga processed food, mga delata? Kapag okay na siya, saka mo ko kausapin. Doc, ako high ang LDL ko, okay lang po ba mag-low carb right away? Oh, need ng clearance po, ha? Clearance. Kailangan ma-interview kayo, hindi lang yung laboratory ang bibigay nyo. I do not treat paper, I treat person, I treat people. Guide lang ang mga laboratory results. Okay? Kaya nga, clearance ng pasyente, laboratory result. Iko-combine ko yan. Kung nagtutugma ba sila. Okay? We do not treat paper, we treat person. From Diana LD, simula nung nag-low carb siya, nag-normal na ang sugar ko. Pwede ko na po ba stop ang mga maintenance ko sa diabetes at high blood? No. Doktor lang po ang pwede. Okay? Gumawa po kayo ng journal ng inyong BP and yung sugar. Baunin nyo for a month. Baunin nyo, dalhin nyo sa doktor ninyo. Siya ang pwedeng mag-decide kung babaguhin or tatanggalin or babawasan ang inyong gamot. Kailangan lang may journal po kayo para meron siyang basihan kung babaguhin. Kasi kung walang basihan, hindi niya tatanggalin yan. Okay, from Remy Cameros, starting low carb kasi you inspired me po. I hope I can survive. I have med for high blood pressure po. Okay. Pray. Nako. Prayer moves mountain. Magdasal po tayo na lahat po malalampasan natin, ha? Sa lahat po ng bakuhan, be cautious, no? Sabi ko sa inyo, bihira po yung nagpupush sa low carb kasi lahat bumabalik. Out of 10, 2 ang nagtutuloy, yung 8 bumabalik sa unhealthy. Okay? Kung nagta-transition po kayo, mag-electrolytes kayo. Kung hindi na-address, saka kayo magpakonsulta. Baka mayroong underlying problem pa. Alan Dakis, nasagot ko na po yan. Yes, with guidance. And 78 years old, kailangan pong guidance yan. Yes, pwede po. Asthma, allergy. Yes. Mas makikita nyo ang nagkakos ng asthma. Watching from Isabela, naimbag nga Rabii, Jefferson Rosette.
If yung gamot na fenofibrate ay nakakataas po ng creatinine. Salamat po. Okay, Mary Paz Ferrer, merong mga side effect talaga ang mga gamot. We do not deny that. Pero itong gamot, meron naman hangganan. No? Meron siyang, ang mga gamot hindi kaaway ha. Kung kailangan talaga natin yan, tulong yan sa katawan natin. No? Sa akin, tulong yan. And eventually, magpaparipit naman ako laboratory. Pagka normal na ang triglycerides, tinatanggal ko na ang fenofibrate. So, lahat po ng gamot may side effect. Lahat yan may side effect. Okay, there's no alternate meat. Eat fish, chicken, no? Although restricted yung protein niya. Tinitimbang. LMA. Nagre-reseta ba ng gamot ng hepatocystomayasis? Pakonsulta muna kayo bago. Pagka nagpa-consult, yes, doktor po ako, nagre-reseta ng gamot. Okay, paano? Mag-leave ng message para malaman nyo in detail para makapag-appointment kayo ng consultation. Doc, nag-try ako mag-carnivore, abdechi, mas madali po ako pumayat. Yes, alam nyo why? Because once na you do carnivore, yung energy, yung saan nyo kukunin ang energy, it's no longer sa sugar. It's no longer sa carbohydrates. So, ang kinukuha ngayong energy, ang susunod na pwedeng kunan ng energy, it's your fats. Kaya pumapayat ang mga nagka-carnivore, ang mga naglo-low carb, pumapayat po sila. Kaya ito yung the best na pampapayat nga eh. Pero alam nyo, kung you do it correctly, ang low carb, hindi lang pampapayat ang mangyayari. It will make you more stronger, healthier. Wow, and you look younger. Hello from Qatar. Yes po, I do online consultation with Steve Buen Mars and also face-to-face. Okay? So, may clinic po ako sa ACE QC sa January 24, Wednesday po yon. So, meron na pong, nag-start to ng 10 a.m. So, bibigyan ko po ng mga time po yung mga patient na magpapa-appointment. Okay? So, ganun po yun. Sa QC, leave a message. I'll give you all the details.